Yusek, ano po ang reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue? Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Amy Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangingisda natin? At ito pa po, June 12, 2026, PBBM Food Assistance Program reaches 703 Camiguin farmers, fisherfolk. So, hindi po ba mas nakakaawa ang mga taong nakikinig sa kanya? Dahil kung hindi magkakaroon ng pagsusuri ang mga nakikinig, ay talagang mananatili silang mangmang sa katotohanan. At meron pa po siyang nasabi patungkol sa nagkukunwaring hindi nakikita ang sambuntong na
sambuntong na ebidensya ang dose-dose ng testigo itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. 2019, naging senadora si Senator Amy Marcos. 2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga ba siya? So, ang nakalamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Ma'am, follow up. May batayan ba o naniniwala po ba kayo na Pag-usapan natin yan kasama ang public interest at human rights lawyer at syempre isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack, at sa lahat ng ating mga manonood at mga nakikinig. Yes, Attorney Dino, ito nga marami nagsasabi, although nagbigay na ng statement ang INC at sinasabi nila bilang suporta nga ito sa kanilang miyembro at si Senator Rodante Marcoleta. Pero marami nagsabi, hindi lang talaga yun ang rason kung bakit sila nandyan. Kasi nga daw, parang tinetesting na daw nila ito para sa impeachment trial ni VP Sara. Well, una, siguro para sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, tingnan siguro natin kung tayo ay nagpapagamit at ginagamit ng mga politiko at para sa politika sa Pilipinas at para pigilan yung pananagutan. No? So nagtataka lang ako, dalawang bagay. Una, hindi ba isa sa doktrina sa Iglesia ni Cristo dapat hindi umaanib sa politika yung kahit na sinong iglesia? In fact, marami na nga mga natiwalag dyan noon na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo pagka sumaanib sila sa politika. Bakit exception si Rodante Marcoleta? At bakit bumabakas yung Iglesia ni Cristo kay Rodante Marcoleta na siya mismo naman ang umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos nung siya ay congressman? At yan ay matuturing plunder. Hindi ba dahil sa ating mga batas na pag kumukuha ka ng gifts, part yan ng ill-gotten wealth, lalong-lalo na kung nakaupo ka bilang isang public official. No? So bakit ito pumapayag ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na magpagamit at mapigilan ang pananagutan? Okay naman sa atin ang sinasabi nila, meron rin namang mga iba yung mga flood control scandal, lahat ng mga yan dapat ikulong kung sakasakaling may may katunayan. Pero the fact of the matter is, pagdating kay Rodante Marcoleta, may patunay bibig niya mismo mga dokumento mismo na isinumite niya noong doon sa disqualification case. So bakit natin pipigilan ng pananagutan? No one should be above the law, no religion, no sect, Makatoliko man yan, Muslim man yan, Iglesia ni Cristo man yan, o kahit na atheist pa yan, walang above the law, walang mas mataas sa ating saligang batas. And Attorney Dino, yung narrative na pinalalabas ngayon ng camp or mga sumusuporta kay Senator Marcoleta ay hindi naman daw public funds ang involved dito. Ano ba yung sinasabi sa batas natin? Malinaw doon sa sinasabi sa batas, yun yung isang way of committing plunder pag public funds. Pero may pangalawang way doon sa ating batas, and malinaw na malinaw yan, di ba? Ang sinasabi sa ating batas, number 2, Section 1D ng plunder law, receiving directly or indirectly kickbacks, commissions, or other monetary benefits. So kasama dyan yung regalo o yung donasyon, lalong-lalo na kung nakupo ka sa opisina. So it is of no moment na public funds yan. Pero tinan mo kung sinasabi lang diyan public funds. So nag-agree kayo na tumanggap si Rodante Marcoleta ng 75 million habang nakaupo siyang congressman. Hindi ba krimen pa rin yun kahit anong mangyari? Bakit tayo magda-rally dito sa EDSA para mapigilan yung ganyang malalang krimen at malalang unethical act, So okay sa inyo na lahat ng ating mga public officials kumukuha ng regalo ng limpak-limpak at milyon-milyon ng salapi. Sabi ko nga kahit napansit malabon lang, bawal ibigay dun sa mga kawani sa pamahalaan, kahit na wine na
of significant value, kahit na hindi ganun kalaking significant value, dapat hinihindian yan na mga kawani ng pamahalaan at marami na nakasuhan na natanggal na kawani ng pamahalaan kasi tumanggap ng napakaliliit pa na halaga. Pero yung 75 billion, excusable ba yun dito kay Rodante Marcoleta? At bakit pinipigilan ng Iglesia ni Cristo ang pananagutan? Kung meron silang defense at sinasabi nila, hindi naman yun plunder kasi hindi naman yan public funds Alam niyo po kung saan ang tamang avenue ng depensa sa korte. Hindi po yung pipigilan natin yung rule of law from taking its place. The fact of the matter is, malinaw sa batas na pag kumuha ka ng mga ganyang regalo of significant value while you're an officer, that is tantamount to plunder at explicit yan dito sa plunder law. No? So kung meron silang pag-aalinlangan sa batas, bring it to court, not block EDSA. Huwag niyong i-inconvenience ang sambayan ng Pilipino para protektahan ang isang tao na kailangan harapin naman ang batas. No? Asan ba talaga ang gusto natin? Di ba isa lang ang ating saligang batas? Isa lang ang ating ang bansa na dapat may rule of law. Bakit pinipigilan ang pagharap ni Rodante Marcoleta sa accountability? And Attorney Dino, no, tuwing na-interview ko kayo tungkol dito sa mga kilos protesta, na alam ko na isa kayo sa mga lagi yung sinasabi na karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang saloobin laban sa gobyerno or kung ano man yung mga reklamo po nila. Pero dito sa nakita yung ginawa ng INC na biglaan ang ginawa nila at hinarang pa yung EDSA kasi kung matatandaan natin, usually yung People Power celebration ay dun lang sa May Temple Drive pinapayagan at hindi na nag-occupy ng EDSA. Pero tingin nyo ho ba, tama ba yung paraan na ginawa nila? Well, una, dapat mapag-coordinate ka. Alam mo kami, pag every time nagpupunta kami sa mga rally, nilerespeto namin yung gobyerno para makapag-prepare sila ng logistics, ma-anunsyo sa publiko na merong ganyang gathering para makapag-prepare sila. Ito parang binigla Tapos hinarang pa yung mga bus. Dapat nung hinarang yung mga bus, ikaw ba, Jack, pwedeng harangin mo yung sasakyan mo sa EDSA? Nang gano'n na lang. Bawal, di ba? Dapat tinuyan.